Ang backstory ni Brook at Gunko, masisilayan na kaya natin ang posibleng paglabas ng Conqueror sa akin ni Sanji at ang pagsali ng mga bida natin sa all-out war. Yan at iba pa ay samahan nyo ako mga katambay sa panibagong predictions para sa chapter 1174 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga posibleng masaksihan natin sa parating na chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang labanan sa Sun Realm ay mas tumitindi na dahil nakarating na nga sila Hyrodin at Zoro sa mismong gitna ng gera. Sobrang daming nangyari sa mga dumaang chapter dahil unti-unti nang rumeres back ang mga bida natin. Pagpapakawala kay Loki, ang pagdating nila Zoro sa Sun Realm, pati nga sila Sanji at Gaban, ay dumating na din doon naman sa pwesto nila Nami. Nag-umpisa na nga rin lumaban sila Elder Jarul para nga protektahan ng Elbap at gumawa na nga ng hakbang para nga labanan nitong world government. Kabi-kabila nga ang mga kaganapan ngayon sa Sun Realm. Nandyan ang pag-enjoy ni Zoro na labanan ng mga Nadome Reversi na giant at kaharap niya nga ngayon sila Dory at Brogy. Si Brook naman ay may bigla ang pagre-reveal sa kung sino talaga si Gunko, na ang totoong pangalan nga nito ay si Princess Shuri, na tinawag pa ni Brook itong si Gunko na father killing princess. Dahil din dyan sa pag-uusap nila Gunko at Brook ay pinakawalan na ni Gunko ang mga bida natin at agad-agad ring nagplano na kung paano nila lalabanan ng mga God's Knight. Nakawala na rin ang mga bata sa spell ni Gunko at medyo huminto sila at naabutan na nga ng ilang mga giants. Kasama na dyan sila Oimo at si Ripley. Nasira na din ang plano nitong mga God's Knight dahil sa kapalpakan na ginawa ni Summers. Ang daming nangyaring malulupit na eksena sa nagdaang chapter. Neto kaya, ano ang mga posibleng masasaksihan natin? Alamin natin yan. Alam naman natin na ang mga giants ngayon ay nagdeklara na ng gera laban kay Laimu dahil nahikayat na nga sila ni Elder Jarul at nasabi na rin ito sa mga kababayan niya na inosente si Loki at si King Harald ay namatay dahil sa pagmamahal nito sa Elbap, nakagagawan nga ng world government. Wala na din kasing choice si Elder Jarul kundi sabihin to dahil nga ang ibang mga giant ay natatakot, pero nabago yan dahil ang mismong Elder Giant nila ay lalaban na nga at sinabi pa ni Elder Jarul na mali nang binangga ang world government. Nakakalimutan daw nila na isa silang lahi ng mga mandirigma na kinatatakutan sa mundo nun. Malamang na magpapatuloy pa rin na ang mga laban ng mga giant, lalo na dito sa mga nightmare monsters at mga kapwa nila giant na Nadome Reversi. Marami-rami din kasi yung mga yon. Syempre sa mga giant na lalaban, kasali niya dyan itong sila Hyrodin dahil sila nga ang pangunahing pipigil dito sa mga Nadome Reversi at sa mga nightmare monsters. Pero sa totoo lang, inunahan na nga sila ni Zoro na labanan yung ibang mga giant dahil sabik din talaga to sa laban at nag-e-enjoy naman si Zoro ngayon dahil nga malalakas yung version ng mga giant na kilala niya ngayon. Sa ngayon, kalaban niya sila Dory at Brogy na hindi basta-basta mga giant tong mga to dahil sila lang naman ang ilan sa mga pinakamalalakas na giant sa Elbap, kaya medyo mapapalaban talaga si Zoro. Nakita natin na may immortal na katawan sila Dory at Brogy na kahit anong atake nga ay hindi sila matatalo, pero may iba yan dahil nga si Zoro ang isa sa mga bida natin na malakas ang conquerors na talagang panlaban sa mga Nadome Reversi. Malamang next chapter makikita natin kung anong mga hakbang ang gagawin ni Zoro para kay Dory at Brogy, na mukhang ilalabas din ni Zoro ang malakas-lakas na conqueror sa akin niya sa magaganap na laban na yan. Kaya abangan natin sa kami mga plano yan si Zoro para mapigilan itong mga giant na nakokontrol ni Imu at sana nga matanggal niya yung spell nitong si Imu na gamit ang conquerors niya. Nga pala, posible din na maiba ang kalaban ni Zoro dahil baka sila Hyrodin na ang pumigil sa ibang mga giant at kila Dory at Brogy, kasi nga si Zoro ay ang dapat labanan nito ay si Killingham para nga mapigilan nila yung paglikha pa nito doon sa ibang mga nightmare monsters. Pero sa ngayon baka pa lang naman yan kasi nga sila Jinbei ay nakawala na. Posibleng sila na ang bahala kay Killingham. Siguro sa ngayon mag-focus si Zoro na pigilan sila Dory at Brogy na sabi ko nga na baka matanggal niya yung spell ni Imu. Maliban sa mga laban ay posible din na may mga update tayo sa nangyayari doon sa mga bata dahil nga tumigil din sila sa paglalakad dahil nga pinakawalan sila ni Gunko. Baka nanatili na muna sila doon sa isang pwesto dahil nga nandun naman sila Ripley. Nakita naman na sila. Kailangan lang din talaga labanan itong mga to, yung pala mga nightmare monsters. Sana nga ay may update din tayo doon sa nasusunog na Owl Library. Ano kaya ang nangyayari na doon? Hinto muna tayo sa mga bida natin. Dito tayo kay Laimu. Panigurado na maraming magbabago sa plano ng mga God's Knight dahil malamang na to, alam na ni Imu ang nangyari doon sa ginawa na kapalpakan ni Summers. Minamalas na din tong loko-loko na to dahil nga bago mangyari yon, inasar niya pa si Colon na wala nga daw pag-asa at huling lakad pa nga daw ng mga bata na yon sa Elbap dahil dadali na nga daw sila sa Marijoa. Gaano kaloko-loko tong si Summers
Summers malakas mangasar. Ayun, minalas yung akala niya na okay na. Napagpigil niya doon sa pabagsak na Dark Nika, yun pa yung nagsanhi na nasira yung pang-transpo nila para nga doon sa mga bata. Panigurado na nako, galit na galit si Imo kay Summers. Ang dami na nitong problema. Yung Marijowa, inaatake pa kasabay niyang paglusob nila sa Elbap. Stress na yan si Imo. Pero wag tayong makampante dahil si Imo maraming galamay yan. May mga planong isusunod yan. Wag natin isara ang pinto na posibleng may ipadala na naman na bagong God's Knight si Imo para nga mapagtagumpayan nila yung mission nila sa Elbap. Sa era ngayon ng mga God's Knight, marami nga ang malamang na dagdag at ramdam ko na sa mga magdadaang chapter, ire-reveal na yung buong lineup ng mga God's Knight. Dahil yung mga yan ay may importanteng role din sa mga magdadaang labanan sa future. Dagdag na rin natin dito yung posibleng pagpapatuloy ng eksena para kay Gunko at Brook. May ilan na ngang na-reveal na patungkol sa pagkatao ni Gunko o si Princess Shuri. Galit nga dito si Brook dahil itong si Gunko ay pinatay nga yung sarili nitong ama. Na mahalaga din nga kay Brook. Sa tingin ko sa magiging backstory nila Brook at Gunko, parang katulad sa nangyari kay Harald at Loki. Dahil nga baka itong si Gunko na kontrol ni Imo at ginamit niya si Gunko para nga patayin yung tatay nito. Baka yan ang nangyari nun, pero antayin pa rin natin yung next chapter. Dahil posibleng dito na mag-umpisa ang backstory nila Brook at Gunko. Punta naman tayo sa mga bida natin na nagawa na ngang makawala. Naisip pa nga dito ni Usopp na siya nga ang may dahilan kaya nakawala at nanghina yung powers ni Gunko. Lap trip talaga. Ang ilan nga sa mga bida natin ay nakawala na sa ability ni Gunko, pero itong si Robin nga ay nanatili pa rin na may mga nakakapit na mga binds o mga tinik ni Summers. Ito lang ang magiging problema nila Nami kung paano aalisin kay Robin yon. Pero buti na lang ay dumating na nga sila Sanji at Gaban. Nakasama rin si Chopper. Panigurado na kapag nakita ni Sanji na ganyan ang lagay ni Robin at pati na rin yung nangyari kay Saul ay naku po, sure na magagalit si Sanji at isa lang ang ibig sabihin yan. Posibleng si Sanji ang haharap dito sa loko-lokong si Summers dahil nga sa mga ginawa nito sa mga bida natin, lalo na kay Robin at Saul. Tingin ko rin na dahil dyan sa mangyayari ay itong si Gaban bibigyan ng mga tips si Sanji para nga makalaban to kay Summers at baka lang nasa magaganap na laban nitong si Sanji at Summers ay dito na ma-unlock ni Sanji ang isa pa niyang powers at ito nga ay magkaroon siya ng Conqueror's Haki. Hindi posible na magkakaroon din si Sanji ng Conquerors dahil nga left hand siya ni Luffy at ngayon saktong si Gaban ang kasama niya na left hand ng Pirate King. May ilang ang pagkakapareho sila Sanji at Gaban lalo na sa paggamit ng observation dahil itong si Gaban sobrang lakas ng observation haki nito na kahit sobrang layo niya ay ramdam niya sa Elbap kung merong bagong dating o hindi kaaya-ayang mga tao ang nasa paligid. Ang kulang na lang din talaga kay Sanji ay Conquerors na sana nga ay netong mga chapter na parating ay ma-unlock na ni Sanji yan. Dahil Conquerors talaga ang isa sa mga tanging panglaban sa mga God's Knight at lalo na sa mga alagad ni Imu. Sobrang nakaka-excite ang mga nangyayari at lalo na sa mga parating na kaganapan kaya abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!